Lakers mahirap ang susunod na schedule. LA Lakers at Warriors pareho ang layunin sa natitirang bahagi ng season at Golden State versus Hornets preview. Hindi na magsasayang ng laro ang Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay kasalukuyang nasa mainit na forma at walang indikasyon ng paghina. Noong Lunes ng araw, umangat sila matapos ang panalo laban sa Los Angeles Clippers, pansamantalang inilagay sila sa ikalawang pwesto sa Western Conference standings. Ang kanilang trade para kay Luka Doncic ay patuloy na nagbibigay ng malaking resulta dahil muling pinahirapan ni Doncic ang Clippers, isang koponang palagi niyang pinapahirapan. Natapos siya na may 29 na puntos, 6 na rebounds at 9 na assists. Ang kanyang stellar performance ay nagpapalakas sa ambisyon ng Lakers na lumaban para sa kampyonato at tama lang ito. Si Doncic ay isang pambihirang talento na kayang dalhin ang kanyang koponan sa malalalim na yugto ng playoffs basta't may tamang piraso sa paligid niya. At wala nang mas mainam na piraso kaysa kay LeBron James na handang magbigay daan sa 26 na taong star. Gayunpaman, nais ni head coach JJ Redick na dahan-dahanin ang proseso at ang pangunahing layunin muna ay matiyak ang top 6 finish sa Western Conference bago mag-isip ng mas malalaking bagay. Gusto kong makapasok sa playoffs. Ayokong mapunta sa play-in. Hanggat hindi pa sigurado yan, hindi ko muna iniisip ang seeding. Ani Redick, ayon kay Ryan Ward ng Lakers Nation. Sa nakalipas na 2 season, nakapasok lamang ang Lakers sa playoffs sa pamamagitan ng play-in tournament. Bagamat umabot sila sa Western Conference Finals last 2023 with 7 seed, ito ay isang senaryong nais iwasan ni Redick ngayong taon. Ang susunod na ilang linggo ay magiging mahalaga para sa Lakers dahil makakaharap nila ang ilan sa pinakamalalakas na team sa liga. Ayon sa Tankathon, sila ang may pangatlong pinakamahirap na natitirang schedule sa NBA. Sa kanilang huling 23 laro, ang kanilang mga makakalaban ay may pinagsamang winning percentage na .540. Isang mabigat na pagsubok na maaaring magpatibay ng kanilang pwesto sa itaas o magpabagsak sa kanila pabalik sa play-in picture. Sa susunod na linggo, makakaharap nila ang New York Knicks at Boston Celtics, kasunod ang Milwaukee Bucks at Denver Nuggets sa darating na weekend. 2 beses pa nilang makakatapat ang Oklahoma City Thunder at ang inaabangang pagbabalik ni Luka Doncic sa Dallas ay mangyayari sa Abril 9 kung saan muling maghaharap ang Lakers at Mavericks. Ngayon na ang oras para patunayan ng Lakers na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na team sa liga. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, Charlotte Hornets versus Golden State Warriors. Ang laro sa Charlotte ay inaasahang magiging electrifying. Bisita ng Golden State Warriors ang Charlotte Hornets upang palakasin ang kanilang posisyon sa Western Conference. Para sa Hornets, ang laban na ito ay isang pagkakataon upang itigil ang kanilang losing streak, ngunit isang mahirap na laban ito. Ang Warriors ay nasa magandang forma at patuloy na nagpapakita si Stephen Curry sa court. Kaya naman, makakayanan kaya ng Charlotte na magbigay ng sorpresa o madaling matatalo ng Warriors ang kanilang kalaban? Charlotte Hornets sa kasalukuyan ay parang isang banda na nawala ng tono ang mga soloists. Ang team ay nasa huling bahagi ng Eastern Conference, nakaupo sa ika-14 na pwesto na may masaklap na record na 14-45. Playoffs? Kalimutan na, parang kasing layo na ng pagbabalik ni Shaquille O'Neal sa NBA. Ang kanilang huling laro laban sa Washington Wizards ay nagtapos sa pagkatalo ng 13 puntos, kahit pa si Mark Williams ay nagpakita ng stellar double-double na may 24 na puntos at 12 rebounds. Ngunit, ang isang player lamang sa court ay hindi magdadala ng tagumpay, maliban na lang kung ang player na iyon ay si Michael Jordan na ngayon ay nanonood na lang sa Hornets mula sa mga upuan bilang isang dating may-ari ng team. Ang opensa ng team ay parang isang lumang cassette player, minsan okay pero madalas ay humihinto at natatabig. Ang Hornets ay patuloy na isa sa mga pinakamahihinang koponan sa liga. Kahit na may pagkakataon silang makapag-atake, ang kanilang depensa ay isang kalamidad. Pinapayagan nila ang mga puntos na parang sila ay nagbibigay ng mga autograph pagkatapos ng laro. Ang pangunahing problema ay ang mga pagkawala ng mga manlalaro.
si Brandon Miller at Grant Williams ay wala na sa season, at habang ang pagkawala ni Miller ay kayang i-manage, ang pagkawala ni Williams ay parang nawala ng huling spare guitar bago ang isang konsyerto. Kung wala siya, ang mga kalaban ay madaling makakalusot sa paint na parang may red carpet, hindi Hornets defense. Samantala, ang Golden State Warriors, patuloy na umaangat ang Golden State Warriors sa Western Conference ng may tiwala at pagsusumikap. Kasalukuyan silang nasa ikapitong pwesto na may record na 32-28, na kung titingnan ay parang isang pangarap lamang ilang buwan na ang nakalipas. Oo, natalo sila sa kanilang huling laro laban sa Philadelphia Sixers, ngunit maging tapat tayo, kapag mayroon kang Steph Curry, ang bawat pagkatalo ay parang isang pahinga lang bago muling magsimula ang isang winning streak. Muling pinatunayan ni Stephen Curry kung bakit ang kanyang pangalan ay maaring nakaukit na sa NBA Hall of Fame kahit na magdesisyon siyang magbakasyon ngayon. Nakapagtala siya ng 5 3-pointers sa laro laban sa Philadelphia, at ito ay nang hindi pa niya ina-activate ang fireball mode mula sa NBA Jam. Kapag si Curry ay nagsimulang magpasabog ng mga shots mula sa malayo, ang mga kalaban ay tanging makakapagdasal na lang sa mga basketball gods o kaya mag-hire ng personal na gwardiya upang mapigilan siya hanggang sa matapos ang laro. Ito ay magdadala ng alalahanin sa Hornets dahil kailangan nilang magplano kung paano pipigilan si Curry. Ngunit ang Warriors ay hindi lamang si Curry at ang kanyang mga malalayong shooting. Kaya't ang mga kalaban ay magmamakaawa na palitan siya bago pa magtapos ang first half kung maganda ang kanyang shooting. Kung makita niyang pumasok ang ritmo, kailangang mag-switch ang Hornets sa emergency mode, at narito pa si Brandon Podziemski, ang utak sa depensa ng Warriors. Ang kanyang sipag at dedikasyon sa team play ay nagpapakita na siya ay isa sa pinakamahalagang player sa kasalukuyang lineup. Siya ay nakatayo bilang tagapagtanggol ng kuta tulad ni Jon Snow sa Game of Thrones sa gitna ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, maaaring maapektuhan ang laro ng mga injuries si Jonathan Kuminga. Ang pagkawala ni Kuminga ay maaaring makaapekto ng malaki sa lalim ng Warriors. Ngunit tulad ng sabi nila sa basketball, next man up. Mayroon pa ring sapat na resources ang Golden State upang magpakita ng kalidad na basketball at baka mag-deliver pa ng isang iconic na splash show na gusto nating lahat. Si Jimmy Butler na hindi naglaro laban sa Sixers ay tiyak na magpapakita bukas upang tulungan si Curry sa laro. Kakayanin kaya ng Hornets na tiisin ang pressure ng Warriors? Ang tanong ay nananatiling bukas, ngunit isang bagay ang tiyak. Kung gusto mong makakita ng isang show na puno ng mga long-range bombs, fast breaks at ang mga signature smile ni Curry pagkatapos ng isa na namang 3-pointer, hindi mo dapat palampasin ang larong ito. Ang Charlotte Hornets at Golden State Warriors ay parehong mabilis ang pacing, at dahil sa estilo ng pag-atake ng parehong team, kadalasan ay hindi inaasahan ang mga resulta. Sa kabuuan, sa kasaysayan ng NBA, nagtagpo na ang dalawang team ng 69 na beses, at ang Warriors ay may bahagyang kalamangan 36 na panalo laban sa 33 ng Hornets. Ang Warriors ay may 5 laro na nanalo laban sa Hornets, kaya't sila ang malinaw na paborito sa laban na ito. Charlotte Hornets laban sa Golden State Warriors. Prediction ng mga analyst, isinasaalang-alang ang lahat ng mga salik. Ang Golden State Warriors ay malinaw na paborito sa laban na ito. Mayroon silang mas malakas na roster, isang mas konsistenteng opensa, at ang star power ni Stephen Curry. Sa kabilang banda, ang Hornets ay nasa krisis. May mga problema sa injuries at nahihirapan sa parehong dulo ng court. Ang pinakamalamang na senaryo ay isang tiwala at madaling panalo para sa Warriors. Ang Hornets ay maaaring magpumilit na makipaglaban, lalo na kung makabalik sina Nurkic at Seth Curry, ngunit kahit pa, maliit ang kanilang pagkakataon na manalo. Pero kayo mga kaibigan, makakabawi kaya ang Warriors sa pagkatalo nila? Ano sa tingin nyo?